Hello guys! Welcome back to Jill in Can. So for today's video, andito tayo ngayon sa McTaggart Sanctuary. Ito ay isang trail hike dito sa Edmonton, Alberta. Malapit lang siya, pwede siya by commute or by car. Kaya nandito kami ngayon, since commuter lang kami. 1-hour trail hike lang ito, pero hindi na namin natapos kasi kailangan namin bumalik. Syempre, nagbabas lang tayo pa uwi. Yan, so, samahan nyo kami guys sa aming trail hike. Let's go! Ba? Where's Daddy? Bianca, stand up kasi magiging nice. Bianca. Go! Pointy? O baka hindi kayo pwede umupo dyan. Okay, fine. I didn't know there's... Ay, mga thorns ha. Masakit yan. Dito? The one who fell. Sabi niya, help! Hi guys! Welcome back to Jill in Can. So for today's video guys, pag-uusapan natin yung kadugtong ng ating topic dito sa vlog na ito, na yung full cost ng family student visa. So, dito sa topic na ito na pag-usapan natin kung magkano yung mga babayaran nyo bago kayo makarating dito sa Canada. So, magkano ba talaga yung kailangan nyong i-prepare, yung airfare nyo, yung mga iba pang requirements na kailangan para sa IRCC, sa Canada, no, immigration, yan. Ano yung mga kailangan nating i-prepare. Kung hindi nyo pa napapanood, you have to watch this guys para sa inyong information at syempre sa preparation ninyo, malaman nyo talaga ano yung mga bagay na kailangan nyong ihanda at kung magkano ba talaga ang kailangan nyong i-prepare. Dahil tulad nga ng comment ng mga iba doon, nakakalula, nakakahilo ang halaga na kailangan i-prepare para makarating dito sa Canada. So guys, hindi po talaga biro ang pagpunta dito sa Canada. It takes a lot of preparation, hindi lang sa ating mga documentation, but most especially yung ating proof of funds na tinatawag. So dahil doon sa magkano na pag-usapan, no, ay gusto kong idagdag dito sa vlog na ito ngayon na pag-uusapan natin yung sources ng aming proof of funds. So, saan ba namin nakuha ang mga proof of funds na ito dahil napakalaking halaga po nito na hindi naman biro yung halagang ito at lalong hindi naman po tayo yung talagang may kaya, no? Mga simpleng tao lang po tayo na nagtatrabaho, yung aking asawa at ako ay housewife na merong maliliit na sideline dyan sa side, side na nga eh. Yan, so pag-usapan natin saan ba namin nakuha ang proof of funds na ito. Yan, so unang-una guys, syempre kailangan meron tayong sariling income or pwede rin natin makuha ito sa ating savings. So either or, kung may income tayo at yung income natin ay nakakapag-save tayo, so doon natin kukunin ang ating proof of funds. I know hindi naman talaga enough yung
madalas no hindi enough yung income natin sa Philippines. Syempre marami tayong binabayaran, yung mga expenses sa mga bata, yung mga rental, yung mga investments pa natin. So talagang minsan hindi po enough yung income natin. So pero one of the mapagkukuhaan natin ng proof of funds ay yung ating income at yung savings. So, in preparation, kailangan nagsisave na talaga tayo kung talagang plano natin, even if we'll take 3 to 5 years to save para dito, gawin natin kung talagang may plan tayo to go to Canada. Itong income at savings natin, syempre ito yung magiging liquid cash natin. So, importante na meron din tayong liquid cash na ipapakita pagdating natin, pag-apply natin para sa ating POF or ang tinatawag na proof of funds. At pangalawang source of proof of funds namin ay ang aming sponsor. Yes po. So, pwede po tayo na magkaroon ng sponsor. However, nagde-depend po ito, no? Anong klaseng sponsor? Sino ba ito? How are we related to the sponsor? Okay, so ang sponsor natin should be a close relative or a family na may reason bakit kanya i-sponsor. Kasi minsan, kung friend lang ng friend or yung friend lang natin, would be parang hard para sa pag-evaluate ng visa officer bakit ang isang friend ay i-sponsoran ka. There should be a very valid reason bakit kanya i-sponsoran. Bakit siya mag-aalat ng ganitong amount para sa iyo. So yung sponsor natin, we need to submit an affidavit of sponsorship, no? Yung letter na yon, ano yung sponsor niya sa iyo? Ito ba yung sponsoran ka ba niya ng accommodation or in cash? Example, ilalagay doon yung amount na i-sponsor niya sa iyo. Kung ito ba ay, example, 10,000 Canadian dollars ang i-sponsor niya sa iyo. So, ilalagay niya yon i-show niya yun doon sa letter na yon at sa bank certificate kung magkano yung meron siyang amount doon at ganoon din yung certificate of employment ng sponsor mo. Yan. So, other requirements may be also needed para malaman yung proof of relationship mo with the sponsor. Yan. So, napaka-importante po na yung sponsor natin ay family or relative. Yan. So, yun yung isang nag-save sa amin, no? Siyempre, yun nga, dahil yung income natin, minsan hindi sapat para as proof of funds natin. Dahil siyempre nga, marami tayong binabayaran. Kaya, kailangan pa rin natin ng sponsor. So, yung sponsor na to, talagang malaking tulong to para sa amin. At hindi lang yan. Actually, pwede tayo up to 1 to 2 sponsors. Siguro, hanggang 2 sponsors okay lang, no? But, mind you guys, meron din po tayong kailangang tandaan na ang sponsor din, minsan nag-vary din yan sa age. Like for us, who nasa mid-40s at late 40s, no? So, kami ng husband ko. Yan. So, medyo kinakabahan din kami sa aming pag-i-sponsor since our age should be, actually, dapat sobrang stable na siya. Ibig sabihin, dapat makikita ng Canada na kayang-kaya nyo na. So, bakit kailangan nyo pa ng sponsor, diba? So, kailangan din tapatan natin yung kahit may sponsor tayo, meron talagang income na katapat yon, no? Hindi lang mas malaki yung ibibigay ng sponsor. Kailangan, kung hindi equal, at least mas malaki yung ipapakita natin through the sponsor. Yan. So, kung mas bata tayo, mas younger tayo, yung iba doon, mas na-approve sila kahit na fully sponsored pa sila. Yan. So, dahil nga mas bata sila, syempre understandable na hindi pa sila ganun ka-establish sa kanilang career or yung mga financial sources nila. So, it depends po yan. So, kaya kung the older we get, yung chances natin to get sponsor, kailangan mas ma-defend natin na bakit natin kailangan ng sponsor, bakit sila mag-sponsor sa atin. So, ganyan guys. So, i-gauge natin yung sarili natin na saan tayong stage ng life natin, how much yung kailangan natin from our sponsor. Minsan hindi ganun kadali humanap ng sponsor. Of course, hindi naman lahat magiging willing to share yung kanilang
bank statement sa atin, no? But syempre kung samahan natin ng dasal, makakahanap din tayo ng magi-sponsor sa atin, guys. So kami din, hindi namin alam kung sino yung pwedeng willing mag-sponsor. Kasi syempre kahit na relative natin yan, ay syempre hindi natin alam kung papayag ba sila o hindi. Yan. So, yung pagkakaroon natin ng sponsor ay malaking tulong yan kung kulang pa yung funds natin, yung sa sarili natin galing. So, yung isang naging source of fund namin ay yung last pay or yung gratuity pay na tinatawag, no? So, yung last pay ng aking husband from his company. So, ito rin ay pwede yung tinatawag na forecasted funds. So, dahil hindi pa naman siya umaalis pero nandun pa siya sa Philippines, ay employed pa siya until August. Nag-apply kami ng March. So, sinama namin yung computation up to August, yung mga matatanggap pa niya na salary. At kasama yun sa computation namin. At ganun din, kasama din dito yung last pay from the company. So, kung aalis na yung isang empleyado sa isang company, usually may mga last pay yan, no? Yung tinatawag na gratuity pay. So, ganun yung nangyari sa amin. And that one, tumulong siya ng malaki doon sa aming proof of funds. So, malaking tulong din po ito, no? Kasi may mga computation po yan yung mga companies na yan. Yan. So, minsan, hingi din tayo ng help sa ating mga HR managers. Yan, kung ano yung pwede nilang ma-extend sa atin. Of course, syempre, minsan hindi masyadong madali para magpaalam na ganito yung mangyayari sa atin, no? Na-tsempuhan lang na yung HR manager ng aking husband ay naging ka-close sila. So, tinulungan kami. Lang yung masasabi ko sa inyo, guys, yung 3 valid na proof of funds na sources na pwede nating pagkuhaan, no? So, isama na rin natin kung meron tayong yung business, no? As long as meron tong income, kumikita ito, isasama natin yan. So, yon income or ating savings, yung ating sponsor, through the sponsor, at yung mga last pay or ating forecasted funds na sinasabi. So, yan. So, kung meron tayong talagang alam natin na may income pa tayo na parating, kung sa business man yan or sa employment, isama natin yan pag nag-submit tayo ng application for student visa. So, i-compute na natin yan, guys, at malalaman natin kung mag-gauge natin kung nasa tama na ba yung proof of funds natin. However, guys, meron isang issue ngayon na nagulat lang kami na nangyayari ito ngayon. Pero actually talaga namang alam naman natin may mga nangyayaring ganito na may mga agency na nagsasabi na pwede silang magpautang sa'yo or magbayad ka lang ng gantong amount, sila na yung bahala sa student visa mo at sa mga proof of funds. Yan. So, kung ito ay napanood nyo, yung sa Tulfo, kay Tulfo, ito yung pinakita doon. Nakarating sa amin, maging sa NBI, maging sa Hong Kong, meron na po mga nagrereklamo laban po sa kanya. Na nangangako po siya na bibigyan ng student visa kayo papuntang abroad sa Canada at pautangin ng 1 million pesos interest free para yun ay gagamitin ninyo doon sa inyong supposedly tuition fee. Pero once nakapagbigay na po kayo ng pera, goodbye na po yung pera ninyo at hindi na po matutuloy yung pangako. Ganun po palagi ang nangyayari. Kaya gusto ko... So ito nga nalaman natin dito sa Tulfo na ito, yung nangyari na isang agency, nag-held siya ng isang gathering para makakuha ng mga interested na magpunta sa Canada as a student visa at ganun man at sisingilin niya ng certain amount na 130 plus thousand para siya na yung bahala sa mga tuition at yung mga proof of funds na kailangan up to 1 million, kaya niyang sagutin yon. So,
parang napaka-imposible naman nun kung marami kayong nag-sign up para doon. Paano niya sasagutin lahat yon? At isa guys, ito yung isang kailangan maging maingat tayo. Warning po ito sa lahat ng mga gustong mag-apply as student visa sa Canada, na kung wala po tayong enough funds, katulad nga ng na-mention ko, kailangan natin ay pag-ipunan ito. Ang proof of funds na ito ay hindi po ito show money na sinasabi lang na ipapakita lang natin sa Canada pero wala talaga tayong cash. So, paano po ito mangyayari na wala tayong dalang pera kung pagdating natin dito ay hahanap tayo ng titirhan, magbabayad tayo ng down payment, 1 month advance, 1 month deposit, at kung meron pa tayong mga ibang kailangan na bilhin ng mga gamit dito, so kailangan talaga natin gumastos. Yung proof of funds na yun talaga yung actual na gagamitin natin pagdating dito. So, hindi talaga siya yung show money lang. Yun ay talagang actual funds na kailangan natin gamitin pagdating dito. Yan. So, dahil nga marami yung gustong makarating ng Canada, no, kahit na mangutang sila, ibenta nila yung mga ari-arian nila. So, okay lang po yun. Pero, yung mga pag-aano tayo sa mga agency, tapos hindi tayo sure yung kung legit ba sila. At kahit legit po sila guys, even the IRCC, sinasabi naman nila na hindi naman kailangan ng consultant or agent para mag-apply sa Canada. Kailangan nyo lang ay magbasa sa IRCC or sa CIC, yung website nila. Lahat ng details ay nilalagay nila po doon kung paano mag-apply step by step. At syempre, hindi man natin maintindihan lahat ng nakalagay doon. Minsan, hindi clear guys, hindi clear yung mga statement doon, hindi full yung information. Pero yung mga vlogs, yung mga Facebook groups na mga nakakatulong sa atin, pwede tayo mag-research doon. So medyo extensive research lang po ang kailangan natin gawin bago tayo mapag-isipan yung mga ibang bagay katulad ng pumunta ng agency. So mahirap po talaga yung sa agency na to, tulad niyan sinabi doon sa contract na yung mga pinirmahan nila is non-refundable. Kaya parang kung ikaw yung pumirma doon, iisipin mo na hindi ko na marerefund yung pera ko, wala na akong magagawa. Pero buti na lang ay marami sila at may mga tumulong din, no? Kasi minsan marami talagang sinasabi yung mga agency na sasabihin sa atin hindi na nga natin marerefund yung pera. At minsan yung tulad nung sa kay Tulfo, no, na yung ina-accuse doon na may mga political yung parang may mga connections pa na sinasabi. So kaya syempre yung mga nag-sign up sa kanya, syempre matatakot sila na lumapit kasi ganyan. Alam nyo na guys, minsan mas magaling ba yung mga nag-scam sa atin, no? Sila pa yung magtatakot sa atin na ganito yung gagawin sa atin, babalik ta rin yung kwento. Yan, so mag-iingat tayo dyan guys. So ngayon, napakaganda nito na lumabas itong video na ito sa kay Tulfo para warning sa ating lahat sa mga gusto magpunta ng Canada na mag-ingat po tayo, wag basta-basta po tayong papasok sa kung saan-saang agency na magpapabayad para lang sabihin na i-shoulder yung kanilang tuition at yung show money nila or proof of funds. So guys, balikan nyo po lahat ng mga naging timeline ko sa videos ko, no, yung timeline ko, ano yung mga ginawa ko, mga step by step. Yun po ang totoong dapat nating gawin, yung step by step na ito. So, unang-una sa lahat, tulad yung nabalitaan sa Tulfo, no, hindi nila alam kung anong school sila. Unang-una sa lahat, guys, kung nanood kayo ng mga first few vlogs ko, ang first step po natin ay kailangan meron tayong school. Kailangan alam nyo anong school kayo pupunta at nakatanggap kayo ng letter of acceptance from your school. At pagkatapos nun, yun na yung mga sunod-sunod na steps na masusundan nyo pag nag-sign up kayo ng GCKey or dun sa IRCC ng inyong account para malaman nyo yung mga requirements na kailangan nyong isubmit. Yan guys. So, mag-iingat lang po tayo at ito yung isang warning na kailangan natin na bantayan, no? Kasi
syempre, yung mga kaperahan na pinaghirapan po natin, pinaghirapan ninyo ay hindi biro at mapupunta lang sa wala. Sa lahat po na nagpe-prepare ngayon, sana po ay mapunta po sa tama at maging successful po ang inyong journey. At sa mga hindi naman po pinalad sa pagkakataong ito dahil sa nangyaring ito, yung kung may nakasama man kayo sa ganito pangyayari, ay darating din po yung time na mababawi nyo rin po yan, makakarating din po kayo dyan. So, ako din po, no guys, so, hindi lang po isang beses, siguro 2 beses. Nangyari din po sa amin yan. Na-mention ko rin sa aking previous vlog, pero siguro pag-usapan natin sa next vlogs kung ano yung mga nangyari sa amin na pinagdaanan din namin, na nawalan din kami ng finances dahil sa mga situation na ganyan, yung mga nagtiwala tayo sa hindi dapat. Yan guys. Yan po ang may share ko ngayong gabi sa inyo o umaga sa Philippines. Yan. So, bago tayo magtapos, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nanonood ng mga videos ko at shout out sa aking high school classmate na si Magnolia Ramirez. Yan, thank you for subscribing to my channel at pag-watch ng aking vlogs, sa support mo. At ganoon din po sa lahat ng mga nanonood ng aking videos. Maraming salamat po sa inyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please consider subscribing to my channel and please like and share and comment down below kung meron din kayong mga experience na naranasan katulad ng mga na-scam na ganun, no? So, ingat po tayo guys. At kung meron din po kayong mga may share na mga tips para sa ating mga nagpe-prepare sa Canada upang makarating naman sila ng maayos dito. Yan. At makapagsimula ng magandang buhay. So, yun lang guys. And I'll see you on my next vlog. Bye!